Sa mga estudyante, ano ang baunan nyo sa eskwela? Hindi nyo ba alintana ang itsura? Mas importante ang laman? Pero ang mag-aaral na ito, tuyo na nga lang ang ulam, lumang container pa ng pintura ang nagsilbing baunan. Sa nakita ko daw kaluluoy diyang bata. Kawawa naman siya kasi nilagyan ng timba saka parang madumi. Pagsaluhan po natin ang isyong malapit sa sikmura ng maraming Pilipino, ang gutom at ang kahirapan. Sa bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental, nakatira ang batang nalitratuhang lalagyan ng pintura ang baunan. Sa lugar na maraming taniman ng matamis na tubo, nakatira ang pamilya niyang may mapait na kwento. Ang bahay ng mag-asawang Gemma at Alimar, gawa sa kawayan. Wala rin silang maayos na palikuran. Hindi po sa amin to nung piniriga ng bahay namin. Sa amo po namin, wala kaming suga, pangkurinti, wala. Yung panggas lang ginamit namin. Araw-araw po akong nag-iigib ng tubig. Isang araw, nakadalawa ako makaigib ng tubig. Aga po at saka hapon. Dito po kami nag-iigib araw-araw. Nung umagang yon, inihahanda na nila ang dalawa nilang mga anak papasok ng eskwela. Ang grade 2 na si Angelica at ang 6 na taong gulang na grade 1 student namang si Angelito na siyang nalitratuhang kumakain sa baunang sisidlan dati ng pintura. Isa gagamit ko bulunan. Tabo bulunan sa balay. Wala raw ang mag-asawa nung araw na pumasok sa eskwela si Angelito, kaya hindi nila alam na dito inilagay ni Angelito ang kanyang baon. Nakatikim sila ng masasakit na salita nung nag-viral ang litrato ng kanilang anak. Nabatsagan ko amo itong namara kong nalalain kay nakabati. Pugudahan pagkahapon, nag-post na sa Facebook. Ayahan ng barunan amo itong napunitan niya mo. Sana ang nakakuhan sa Facebook, hindi lang kami i-charge. Meron naman daw disenteng baunan ng kanilang dalawang anak, pero ang problema, iisa lang ito. Dalawa lang sila sa isang balunan bala na awa po ako sa kanya. Hindi ko magka-balunan sila kasi mahirap lang kami. Hindi ko magawa ang kuhan sa bata. Isa ginabaso ng among lawas na kaya mangayo sila, why ko ginahatag. Hindi lang din daw sa baunan madalas hati ang magkapatid, kahit pa sa uniforme, dahil iisa lang ang kanyang pamasok na t-shirt. Si Angelito, may mga pagkakataong ang pinagliitang blouse ng kanyang ate Angelica ang kanyang isinusuot. Wala ako pambili, sir. Kung mayroon man kaming pira, pambili lang namin ng bigas saka ulam. Bilis ko yun. Kaya ako. Walang trabaho si Gemma. Kung minsan, sumasama siya sa pagtabas ng tubo ng kanyang mister. ₱200 ang kita ni Alimar na pinagkakasya nila para buhayin ang 4 nilang mga anak. Pero sa panahon ngayon, paano nga ba mabubuhay ng ₱200 ang mag-anak na may 6 na miyembro? Sa kaso ni na Alimar, nakakaraos naman daw sila kahit papaano. Yun nga lang, ang ulam sa kanilang agahan, tanghalian at hapunan, paulit-ulit na inihaw na tuyo. Manihan ko ugas, sidan. Uga mo pero may sidan balay.
Hindi po sila nagreklamo kahit mahirap. Hindi po ako nakarinig ng ganyan yung ulam natin araw-araw. Try na may ulam ng asin. Bisa kakaon mo na ng buga ng kanon yung magmapanos na. Ang pagkaing malamang araw-araw kinakain ng iba, luho o pangarap lang daw sa kanila. Gusto ko prito manok. Una naman pagkaon sa fried chicken, birthday ni Angelica. Galing iya manok, gindala siya maninay. 5 kabilog, gindala siya maninay. Pagkita na ko sa fried chicken, nalipay gid ako. Pagtilaw gid na ako, namit-namit gid ang sabor. Kisa lang kami makakaon kay mahal. Dagi na pangamoyo namon sa Ginoo nga makakaon kami sa 3 ka bisis ka adlaw. Hindi lang puro uga amon sudan. Dahil wala silang kuryente, ang nagsisilbing panglaw ni na Angelica at Angelito sa gabi para magawa nila ang kanilang takdang aralin o assignment, gasera. Gusto ko mahimo istro. Gusto ko matadlo ko. Gusto na ako magtapos sila. Ay gusto ko tani nga magabuhian man kami araw-araw. Pinag-aaral po namin kahit mahirap lang po kami. Para naman na kahit mahirap lang, mayroon namang ipagmalaki ang mga anak ko. Sa kabila ng hirap ng buhay, pursigido sina Alemar at Gemma na igapang ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral, kinakaya ko naman para magturo sa mga anak ko. Kung may maganda man daw na idulot ang pag-viral ng litrato ni Angelito, na isiwalat ang mahirap nilang kalagayan. Dahil dito, may nagbigay kay Gemma ng groceries na panimula sa bubuksan nilang sari-sari store. Damo gid nga salamat sa nagbulig. Hindi ko gid na-expect nga namon natabo sa buong. Pag nagbulig malugo. Madamo gid nga salamat. Salamat sa inyong pagtabang sa amin. May munting regalo kami sa inyo. Grocery items para sa inyong sari-sari store. Sana palaguin nyo itong negosyo na ito. God bless you po. Madamo gid nga salamat, ma'am. You're welcome. Nagbigay po naman ang aming programa ng financial assistance. At para hindi na rin problemahin ni Angelito ang kanyang isusuot, binilhan na siya ng aming team ng bagong uniforme. At 2 baunan para tig-isa na sila ng kanyang ate Angelica. Kailangan sa mga alabakay. Nagapon ako ng phone. Kaya ko. Maraming salamat po kasi natutulungan niyo rin kami. Nagpapasalamat din ako kasi kung hindi ganyan ang nangyari, sana hindi yung nakita yung kahirapan ko dito. 25% ng mga estudyante na mula 6 to 10 years old ay considered na malnourished. 24% ng mga estudyante mula sa 6 to 10 years old ay considered stunted. Ang kahirapan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming nagugutom sa ating mga kabataan ngayon. Dito sa Rise Against Hunger, meron kaming food bank. Meron tayong programa ng Department of Education na school-based feeding program. Kami sa National Nutrition Council, ang aming focus ng programa, tinatawag naming Tuto Kainan Dietary Supplementation Program, ay nakatuon sa mga 6 to 23 months old children at yung mga buntis na ina na tinatawag naming nutritionally at risk. Sa araw na ito, bilang pasasalamat sa pagpapalang kanilang tinanggap, naghanda kami ng munti nilang pagsasaluhan. Ang ulam na matagal na nilang pinapangarap, pritong manok. May salamat din sa tanan ng amotong naabot ni nga paghatag sa nila sa aming fried chicken na magkakaon ng mga bata. Masarap. Sa simpleng litrato, nakatikim sila ng panandaliang ginhawa. Sana may mas permanenteng solusyon sa kanilang kahirapan.
Gayon din ang napakarami nating naghihirap na mga kababayan. Mag-viral man sila o hindi. Gusto ko mga buhay para sa kanila. Pagkaon namin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.